Paano ba ang proseso sa pag-apply sa bansang Lithuania? Ayan. Good morning mga kaibigan. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At nandito na naman tayo para magbigay tayo ng vlog patungkol po sa information dito sa bansang Lithuania. So ang topic natin ngayon mga kaibigan, paano ba ang proseso sa pag-apply sa bansang Lithuania? Ayan. Kasi may nag-comment sa ating mga kaibigan, sinabi niya doon na ano raw po yung mga tips sa interview sa Migres. Kasi sabi niya mahirap daw, sabi ng iba. So ngayon, matatapik natin yan dito mga kaibigan. Matatapik natin yan dito kung ano yung mga tips sa mga interviews. No? So bago po ang lahat mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i-hit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated tayo sa ating mga susunod na mga videos. Ayan. Don't forget to like and share mga kaibigan para marami tayong mga kababayan at mga kaibigan ang makapanood sa video ito at sa ating mga nakaraang video para sila ay updated at sila ay magkaroon ng information regarding po sa bansang Lithuania. So ngayon mga kaibigan, let's proceed po tayo sa steps by step ng paano ang proseso at pag-apply sa bansang Lithuania. So unang-una mga kaibigan, syempre, ang mga personal requirements natin. Siyempre, yung mga personal. Alam nyo na yung mga common na mga requirements like diploma. Siyempre, kung may graduate ka sa college or graduate kayo ng high school, pwede yun. Diploma or mga COE. Ano ba yung COE mga kaibigan? Certificate of Employment. Yung mga previous company natin na kapag umalis po tayo doon, kailangan natin mag-request ng COE. So, meaning to say, Certificate of Employment, na yun ay hahanapin yun ng employer para magkaroon sila ng information regarding sa'yo na ikaw ay matagal na nagkatrabaho sa ganitong estado na trabaho, sa ganitong posisyon. So ngayon, example, heavy equipment operator ang applyan nyo mga kaibigan. Kailangan medyo may experience ka dyan mga kaibigan pag nag-apply ka. At kailangan nyo ng COE niyan, Certificate of Employment, at saka in situ, importante yan. So, yung police clearance, MBI clearance, ang iba mga kaibigan naghahanap niyan. Dito sa amin, meron. Hinanapan kami dito ng MBI clearance at pina-apostil namin sa DFA. So, ngayon mga kaibigan, i-disregard na natin yung mga requirements kasi ano yan, depende yan sa agency kung ano yung mga kailangan na hanapin sa'yo. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo mas mabilis na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. So, ito mga kaibigan, i-search ninyo www.workabroad.com. So, mag-registered po kayo doon mga kaibigan. Gawa po kayo na resume doon. Mayroon po doon registered. Gawa po kayo na resume doon kung ano yung position ninyo at ano yung mga previous company ninyo, mga job responsibilities ninyo doon, job duties and responsibilities, ilagay nyo doon anong position ninyo yon. At ilagay nyo doon mga kaibigan kung ilang taon na kayo nagtrabaho, dahil yun ang titingnan na credential sa inyo ni employer or ni agency para mas mabilis kayo matanggap at matawagan, no? At saka kagandahan doon mga kaibigan, example, heavy equipment ang position mo. Pag sinearch mo doon mga kaibigan sa searching bar ng work abroad,
Bawa heavy equipment, lalabas lahat doon, mga hiring ng mga heavy equipment. At lalabas doon ang mga agencies. Ngayon, pasa lang kayo ng pasa na doon. Ngayon, tatawagan lang kayo ni agency kung kwalipikado kayo doon sa posisyon na hinahanap nila. At di na kayo pupunta, di na kayo mag-walk-in para magpasa ng mga anumang mga kailangan or mag-apply. Yun ang isang pinakamas mabilis na tips na binigay ko sa inyo mga kaibigan para mabilis kayo makahanap ng trabaho sa work abroad na hindi kayo hassle, no? At lalo na pag may trabaho kayo mga kaibigan, mahirap mag-absent. Tatawagan nila lamang kayo ni agency kung may interview na. Yan. Pangalawa, sa Indeed mga kaibigan, marami din yan mga kaibigan na naghahanap ng mga trabahador. So yun mga kaibigan, yun ang mga tips na binigay ko sa inyo na mga dapat ninyong registered. Dapat kayo mag-registered. Pero pinaka most recommended ko sa inyo mga kaibigan, work abroad. Marami kayo makikita dyan. Pangatlo, yun nga, mag-walk-in kayo, mag-apply kayo sa mga agency. Pero medyo hassle sa atin kapag may trabaho tayo, mag-absent tayo, papasa tayo ng mga ano. Kaya yun ang binigay ko sa inyo, work abroad at saka Indeed. Pero most ko talaga sa inyo ang work abroad mga kaibigan. Pagka natawagan na kayo, yun nga, natawagan na kayo at nakapasa kayo sa interview ng employer. Halos online yan mga kaibigan, ng karamihan. Pagka dito sa Lithuania, bihira lang yung mga face to face. Kasi kami online eh. Interview muna kami online. Ngayon, pag na-interview kami sa online, lahat ng papers yung mga kaibigan online, pinasa namin sa WhatsApp. Pinasa namin sa agency. Pero yung iba dito mga kaibigan na interview sa online, nakapasa, yung mga kasamahan ko. Tapos yung iba naman, marami na pasa sa online interview. Pagdating ng face-to-face, kasi minsan napunta sa Pilipinas na pinipis-to-face pa nila. Kaya di ba na nalaglag pa rin sa face-to-face interview. Kaya yun mga kaibigan, halimbawa, nasili ka ni employer para dito sa Lithuania at nagustuhan ninyo yung mga offer nila at nagkagustuhan kayo sa agreement ninyo, ngayon, i-schedule kayo ni agency for medical. So, magkano ba nagastos namin sa medical, mga kaibigan? Ang nagastos ko, mga kaibigan, sa medical, 2,800. Ayan. Pero, hindi, different siguro yan. Iba siguro. Basta yung nagastos ko, 2,800. Ngayon, after medical, mga kaibigan, pagpasado kayo sa medical, fit to work kayo, i-schedule lamang kayo ni agency for BFS. Ano ba yung BFS mga kaibigan? Visa File System. So ngayon, yung BFS mga kaibigan, yun yung magpaprocess ng visa natin dito sa Lithuania. Sila yung makikipag-coordinate dito. Ngayon mga kaibigan, pagdating sa VFS mga kaibigan, mag-prepare kayo ng pera na pambayad. Kasi binayaran ko mga kaibigan sa BFS almost 17,000. At ang gagawin doon mga kaibigan, may continue interview for personal information lang din. At fingerprint, ang pinaka-importante doon mga kaibigan, ipi-fingerprint kayo doon para sa visa nyo dito sa bansang Lithuania. At doon pala mga kaibigan sa interview ng employer, madali lang yung mga kaibigan, related lamang doon sa mga trabaho mo, mga experience mo, mga information mo. Yun lamang ang mga tanong ng employer, halos mostly common yan mga kaibigan. Nakaka-relay lamang yun sa information na sa trabaho mo. So, ngayon, nandun na tayo sa VFS, mga kaibigan. At si agency, ang sasabihin sa inyo kung ano yung mga dapat mong dali sa BFS, mga requirements, ilalagay nyo sa envelope at dadalhin doon. So, hindi ko na isa-isahin yun, sapagkat kayo na, ng agency yan, mag-uusap nyo kung anong mga requirements ang dadalhin nyo. Ngayon, pag nandun na kayo sa BFS, yun nga, nabanggit ko na mayroon kayong mga konting interview at saka importante yung fingerprint. Ngayon, sasabihin ni BFS na, okay, sir, pag natapos na kayo na BFS, di ba, na fingerprint, antayin nyo lang, sir, ang email namin kapag dumating na yung visa nyo. After that, mga kaibigan, sasabihin pa sa inyo ng BFS na, waiting nyo, sir, may mag-i-email sa inyo na may Greece
galing sa Migris ng Lithuania for interview. May interview pa kayo sa Migris, mga kaibigan. Ngayon, dito na papasok yung tanong ng ating kaibigan na ano ba yung mga tips na mga interview ng Migris. Simple lang, mga kaibigan, ang interview sa Migris, mga kaibigan. Kapag pinadalhan na kayo ni Migris ng email, nakalagay doon ang oras at saka araw kung kailan kayo i-interviewin ni Migris. Kailangan, mga kaibigan, bawa example sa Zoom, ang sinabi ni Migris na doon kayo mag-interview. Doon siya mag-interview. Mag-download kayo ng Zoom pag wala pa kayo at i-register nyo sa pangalan nyo or ano. Basta may Zoom kayo. Ngayon, maglalagay sila ng link doon or ID na papasukan ninyo pag mag-interview na. Nakalagay doon sa email niyo, nakalagay doon ang oras, petsa. Ngayon, kung bawa, alas 9 ang oras ng interview ninyo, mga kaibigan, 10 minutes before, dapat nakapasok ka na. Nandoon ka na, nag-abang ka na doon sa binigay nilang ID. Na i-click mo na yung kumbaga naka-open ka na doon sa Zoom. Kasi papasok na yun sila bigla. Ngayon, i-interviewin ka niyan. Kailangan pala, tips ko sa inyo, mga kaibigan, sa kwarto, dapat mag-isa lang kayo pag in-interview kayo na Migris. Walang disturbo. Walang palakad-lakad. Dapat kayo lang at malakas ang internet ninyo, mga kaibigan. Dahil twice lang yan, mga kaibigan. Kapag twice na yan, hindi ka na-interview, may tendency na ma-default or ano yung visa mo, ma-filled yun. Kaya dapat twice, dapat mapag-igian ninyo na maganda internet ninyo at saka na mag-isa lang kayo sa kwarto na walang disturbo. So ano ba yung mga interview ni Migris, mga kaibigan? Ang interview po ni Migris, mga kaibigan, is napakasimple lamang, mga kaibigan. Hindi po mahirap. Yung interview ni Migris, mga kaibigan, is nakarely lamang doon sa pinilapan mong form na LLG ang kita. Mayroon doon, kasi ang agency kasi, may papapilapan niya sa iyo na LLG ang kita. Na dapat, ang nakalagay doon, is parang resume lang din nakalagay doon. Parang kung nakaano mo sa resume, yun lang din ang ilagay mo doon. Ngayon, tatanungin ka doon regarding lang doon sa pinilakman mo. Tsaka almost regarding sa information sa iyo. Yun yung tatanungin kung trabaho na sa ibang bansa or ganon, etc. Yun lamang, mga kaibigan. Kung ilan yung anak mo, ilan taong ka na, mga ganon lang, mga simple lang ang mga tanong ni Migris. Hindi po mahirap, mga kaibigan. Kaya huwag po kayong kabahan kapag in-interview po kayo ni Migris. Basta siguraduhin ninyo na maganda ang internet ninyo at walang disturbo po sa inyo, mga kaibigan. Basta sagutin ninyo ng tama kung ano yung tanong ni Migris. Ngayon, after interview ni Migris, sasabihin sa inyo ni Migris na, okay sir, sisin lang sa iyo magsisin lang kami ng email sa iyo kung nandyan na ang TRP ninyo, naka-release na at na padala na sa bansang Pilipinas, sa VFS. At ang TRP nyo, mga kaibigan, doon nyo makukuha yan sa benefisan ninyo. Yun nga, sa benefisan nyo makukuha, sa benefisan ninyo, mga kaibigan, doon nyo makukuha ang TRP ninyo. Ngayon, pag nakuha na ninyo yan, mga kaibigan, weeks lang, depende sa employer, sabi sa employer, o sige, i-book na kayo ng ticket, o kung anong pizza, madali lang, mga kaibigan, makalis na kayo agad. Pero gaano ba katagal yan, mga kaibigan, bago dumating ang visa ninyo? Ayan. Magmula doon sa VFS, mga kaibigan, pag na-VFS na kayo, magmula doon, mga kaibigan, 2 months to 3 months. Minsan, depende. Minsan may 1 month, dumadating agad. Depende sa proseso. Pag mabilis. Pero mostly ang 2 months to 3 months. Ang iba nga, inaabot, mga kaibigan, ng 4 months. Yun ang ano. Pero wag po tayong mainip doon, mga kaibigan. Dahil basta sigurado yan, makakalis tayo. Punting pasisya. At makakalis po tayo. Legit po yan kapag nag-BFS na tayo at mayroon na tayong TRP. So ano bang TRP dito, mga kaibigan? Ang visa, mga kaibigan, na pinapadala ng Lithuania dyan sa BFS ay yung visa po na pinapadala sa atin, yung TRP card na po yun, mga kaibigan. Hindi yung papel na visa. Ang tawag doon, mga kaibigan, Schengen visa. Schengen visa. So pwede kang pumasok dito sa any country ng European
Pwede kang magbakasyon doon mga kaibigan. Pwede kang pumunta. Pwede kang pumasok. Yun po ang visa dito. Natatawag na Schengen visa dito sa Lithuania. Hindi po yun papel. 2 years validity po yun. Yun nga mga kaibigan, kapag papunta na po tayo dito sa bansang Lithuania, may unang video po ako dyan na kung ano-ano po yung mga dapat natin i-prepare, dadalhin po natin dito sa bansang Lithuania. Panoorin nyo po. Panoorin nyo po mga kaibigan para magkaroon po ko ng idea kung ano po ang dapat ninyong dalhin. At sinasabi ko sa inyo lagi mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos. I-click nyo po ang bell all para marami pa tayong pag-uusapan dito sa bansang Lithuania. Information. So, marami pa tayong mga katanungan dyan sa comment section regarding po sa sinabi pa po ng ating kaibigan. Ano po yung sinabi ng kaibigan natin dito? Meron siyang tanong na kung magkaiba daw ba ang rates ng night shift at saka day shift. Opo mga kaibigan, magkaiba po yun. Kapag night shift mga kaibigan, meron po ditong tinatawag na night differential. May additional charge po yon. Ang pinaka-night differential mo po mga kaibigan. And then, pag pumasok ka pa po dito ng rest day, kasi 5 days lang ang pasok po dito mga kaibigan. Monday to Friday. On Saturday and Sunday is rest po yon. Pag pumasok ka po doon, sa amin po kasi double P yun. 200% po binabayaran. Ang isang araw pumapasok sa regular day, ang 8 hours pumapasok sa overtime. Pero at least, may additional 200% pa rin na babayaran sa'yo. Yun po, pagka holiday po. Kapag rest day mo, yun ang nangyayari. So, sana, kaibigan, nasagot ko ang katanungan mo na mga tips regarding po sa TRP, sa Migris, regarding po sa Migris, interview sa Migris. Sana nasagot ko, kaibigan, na sinasabi ko sa iyo, huwag tayong kabahan. Sinasabi ko sa inyo, huwag tayong kabahan sa bawat interview. Dapat lagi po tayong handa, mga kaibigan. Mga madali lamang, mga kaibigan, ng interview. Nakarely lamang sa iyo, information sa iyo, at sa nakarely lamang sa iyo, mga kaibigan, ang interview sa trabaho mo. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong kabahan at lagi po tayong prepared, no? At lagi ninyong panoorin ang mga video natin. Mayroon po tayong mga information diyan makukuha, no? At kahit magulo mga kaibigan ang video natin, maunawaan ninyo at mapasensya ninyo mga kaibigan dahil cellphone ang ginagamit natin at ginagawa natin ng paraan na tayo po ay makapag-vlog para maipaabot sa inyo yung information regarding po dito sa bansang Lithuania upang tayo po ay handa at magkaroon po tayo ng ideas sa lugar na ito. So, ang next topic natin mga kaibigan ay safe ba magtrabaho dito sa bansang Lithuania? At kung mayroon po tayong mga nice topic dito sa bansang Lithuania mga kaibigan, don't forget to comment below sa ating comment section. At mayroon po tayong nag-comment dyan na topic natin yung culture or about the Lithuanian culture. Itatopic natin yan mga kaibigan. Abangan nyo po yan. Ipopost natin yan. At medyo busy tayo ngayon kasi may pasok at saka panggabi tayo. Kaya yon mga kaibigan, nawa naintindihan mo nawa naintindihan ninyo mga kaibigan ang aking mga sinabi at sa lahat ng mga bagay-bagay at sa pag-apply, kailangan po natin ng pasyensya. Kailangan po natin maghanda lalo na sa financial expenses dahil kapag tayo po mag-apply ay meron po talagang mga kalakip na gastusin. Kaya wag po tayong papabudol at papa-scam sa anumang mga bayarin o anumang agencies yan. Doon po tayo sa legit at sigurado. Bago po tayo umalis mga kaibigan, dapat siguraduhin natin na tayo po ay makaalis sa tamang agency at sa tamang company. So, masabi ko na mga kaibigan, masarap po magtrabaho sa bansang Lithuania. Tahimik. Malaman nyo yan mga kaibigan sa sunod natin topic. So, yun lamang mga kaibigan. So, nawa
naunawaan ninyo at naintindihan ninyo. So, sa mga katanungan natin dyan, sa mga comment section, yun nga, nasagot ko na yung sa net differential mga kaibigan. At mayroon pa palang mga tanong dito mga kaibigan. Sasagutin natin para magkaroon ng idea. Ano pa mga tanong ng ating mga kaibigan dito. Tapusin ninyo mga kaibigan mga video natin dahil sa dulo, sinasagot ko yung mga katanungan ninyo mga kaibigan. Binabasa ko yung mga comment ninyo. Sabi niya, may comment dito mga kaibigan, boss, ano po yung mga bawal yan? Mga kaibigan, itatopic natin yan kasi marami mababang diskusyon yan. Ang mga bawal-bawal nila dito. Yun nga, sa isang room, idol, ilan tao kayo? Dalawa lang mga kaibigan. Dalawa lang ang bawat kwarto dito mga kaibigan. Pero depende yun mga kaibigan sa employer, sa management. Kasi minsan, alam mo naman, para makatipid. Minsan dinadagdagan ganun. Pero dito sa amin, dalawa lang ay mga kaibigan. Tignan natin para makita natin yung mga comment pa natin mga kaibigan. Para masagot natin. Dahil abangan nyo mga kaibigan, at lagi po kayo manood ng ating mga vlog dahil napakarami pa tayong pag-uusapan dito sa bansang Lithuania. Ay, nasagot na natin to kaibigan. Kabayan, pasagot naman kung okay ba sahod ng factory worker dyan. Nasagot na natin to kaibigan. Okay na yan mga kaibigan. Pag inofera kayo ng 750 to 800 kasi minsan may overtime. Pagka inofera kayo ng 800 euro dito mga kaibigan, ano kayo dito? Pag 800 euro mga kaibigan, lilinis kayo dito ng mga 40,000. Kasi yung 100,000 mga kaibigan, 100,000 I mean 100 euro, sobra na yun sa pagkain nyo. Kasi ang 20 euro mga kaibigan, halos sawa ka na sa pagkain nyo sa isang linggo. Kasi kami nga, halos nga 15 euro lang gastos namin sa pagkain dito sa isang linggo. Dahil mura lang ang bilhin dito mga kaibigan. Sabi niyo kay ating kaibigan, offer liter po sa akin is 1.5. Tapos 7 euro per hour. Okay na po ba yun, sir? Kaibigan, dito po sa katanungan mo na 1.5, sisiguraduhin mo kaibigan kung alam ko ito mga kaibigan, baka nandiyan pa yung tax nito. Pero kung direct ka mga kaibigan, pwede. Pero pagka agency ka, siguraduhin mo, tanungin mo, baka nandiyan pa yung tax niyan. Baka lilinis ka lang yan ng mga 900, mga ganon, 1,000. Kaya sisiguraduhin nyo mga kaibigan, ano trabaho mo dyan, kabayan? Trabaho ko ito kaibigan, nasa logistics kami mga kaibigan. Yan. At yun lang mga kaibigan, no? Kasi may pasok pa tayo, kaya medyo nagmamadali tayo. So, salamat mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na panunood sa ating mga videos na nawa. Huwag niyong kalilimutan mag-share sa ating mga video para marami tayong mga kababayan ang makapanood sa ating mga vlog patungkol po sa bansang Lithuania. So, salamat mga kaibigan at nawa ingatan po tayo ng Panginoon at nawa matupad natin yung mga ninanais nating lugar na pupuntahan, pangarap natin na nawa tayo makapunta at hindi po tayo papadalos-dalos at dapat natin siguraduhin ang pag-alis natin. So yun lamang mga kaibigan, ingatan po tayo ng Panginoon at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all mga kaibigan. Bye-bye mga kaibigan.